And now let's move on to our next speaker. I know you're excited to hear our next speaker for this afternoon. Our next speaker will discuss a specific group of pesticides, which includes insecticides and larvicides. He will present a case study on the integrated fly management in poultry and livestock farms in Cagayan de Oro, with a special focus on effective fly control strategies. Areas of expertise includes integrated pest management, industrial hygiene and sanitation, quality and food safety management, global certifications, manufacturing operations, continuous improvement and operations excellence, and corporate strategy and mergers and acquisition. To talk about integrated fly management, once again, ladies and gentlemen, let's give a big hand to Mr. Alain Solivet. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So yung theme po nito, parang yung comment kanina ni Doc Napa, no? Yung metamorphosis won't happen if we abuse and misuse the use of pesticides. So ito po yung picture ng isang farm namin. So this is a tunnel vent where 90,000 heads, no? Isipin nyo na lang po kung may misuse kami rito, patay po lahat niyan, no? Kung po pwede nga lang po lahat ng chemical na ginagamit natin green, yun po yung ideal para sa isang food or poultry or livestock production. So yung integrated pest management po, no? Ito po definition, no? It should be effective and environmentally sensitive. No? So para sa akin po, itong bagay na ito, bukod sa isang definition, really stems from our knowledge, no? Kaya po nagustuhan ko yung comment ng isang nagtanong kanina, no? Na yung sa mga tanong natin kanina, dapat yun, alam na natin yung basics because we should have gone through the basic training before we did our operations, no? So it utilizes techniques as biological control, but in our case, we don't have any biological control. In one of our presentations to the LGU, may nagtanong po sa akin, no? Sir, alam niyo po ba yung soldier fly? Sabi ko, ano yun? Ginagamit na po ng mga farmers yun. But the problem is, they don't know how. No? Meron silang farm, nire-release na yung soldier farm, yung but they don't know how to measure and monitor kung effective siya o hindi. And that's important for implementing IPM. Kasi kailangan po natin ma-prove that may value po yung dinadagdag natin na sistema sa isang kliyente. No? So for us, it's more about habitat manipulation. Ano ba yung nag-support ng growth nila? And cultural practices. Our objective is to minimize the use of chemical. Not only because of cost, but ang gusto nga po natin ay gumamit ng chemical in such a way na hindi siya ma-over-under. Kasi ang resistance po ng peste, pag nag-overuse ka or underuse. No? Mamaya po, i-share ko sa inyo paano po yung ginawa naming model with our clients because ang dami po namin kliyente pero 3 lang po kami ng mga anak ko. No? Ako, 2 anak ko. But because our clients saw
the importance and the value po ng aming proposition sa kanila na solusyon. No? They helped us. No? They got our program. They buy the products from us. They gave us the manpower. We supervise, we audit, we do the reporting. No? Ganun po yung business model namin doon. We don't have much manpower. No? So, ensuring sustainable agricultural practices. Babalik po ako sa sinabi ko kanina, we're there for food security. So meron nga tayong production, meron nga tayong produce, marami, pero harmful naman. So wala rin silbi. Diba? And more importantly, yung protection ng ating mga nag-a-apply ng chemical. Next slide, please. So ito lang yung kinonsider namin. Karamihan dito, hindi naman po ako entomologist, I'm a biologist. So through the help ni Adrian and his knowledge about flies, we use that. No? Ang tanong ko nga kay Adrian nung minsan, no? Kasi sa kanila ni Dr. Carriazo, parang naging langaw sila sa kabilang buhay before nag-reincarnate na tao. Kasi yung theories na principles na sinabi nila really do have an effect dun sa programa. No? So we deal about life cycle of pests. Ano ba yung life cycle? We look at the physiology and behavior. Yung environmental condition, no? ng farm. Mamaya makikita niyo po yung transformation ng farm. Kasi lahat po pinakialaman namin, even sa role, organizational setup ng farm nila, pinakialaman namin. No? And the owners are very supportive to make those changes. And cultural practices, they're parang kambal ito no? Some of the issues of the environment, yung hygiene nila, yung housekeeping, is really dependent on the practices of people. No? Procedures, no? Systems. Next slide, please. Okay. Ano tayo? Doon tayo sa factors. No? Housefly, very short lifespan, ang hirap kontrolin. No? Ito po, ikwento ko sa inyo. No? Yung mga auditor ng BAI, pumupunta po doon sa farm. No? So nagko-control kami doon sa layer houses. They have both conventional at saka tunnel. No? Iba po ang approach sa tunnel at sa conventional na open. No? Pag dumadating sila doon, na-reduce namin yung langaw sa both houses. Pero meron po kayong dinadaanan doon na maliligo kayo para makapasok kayo sa farm. Pagdating nyo doon, ang daming langaw. Sabi ko, dapat pag dumadating yung auditor, dapat itong area na to walang langaw. Kasi hindi po siya kasama sa program eh. Pero ang problema doon, it's not about the application of chemical, it's about cleaning. Bakit? Kasi nagpapakain po sila doon ng pets nila. So hindi nila masyado nililinis. Sabi ko nga po kanina, sensitive yung langaw sa sugars. So yung mga mumu po ng bigas, ng kanin, di nila masyadong nasa scrub. So ang dami langaw. So ano po ginawa nila? Naglinis lang. Wala pa kaming pesticide yung nilagay. Meron silang egg house, ang tawag doon, where they sort the eggs. No? Ang dami pong basag, ang dami langaw. Sabi namin, para ma-ensure nyo na mas marami kayong mabebenta, ganun po ang selling point namin sa kliyente. Ano yung magiging impact sa business nila? Bawasan po natin yung basag na itlog, turuan natin yung mga egg sorter nyo na hindi mababasag. Lahat na nabasag na itlog, huwag na ikip, lagay sa basurahan, lagay ng takip. At yung area po, no, mga tao kumakain doon, nagkakape. So, lahat ng langaw pumupunta doon. So, ginawa namin, baka pwede po natin ilipat yung kainan ng mga tao. After ganito, maglilinis tayo. Nawala po eh. Hindi kami nag-apply ng pesticide. Wala. Sa total change in mindset of people about pest management. So, they're very prolific. Actually, nahirapan po ako kung paano bibigkasin ko no? Etong
assumption na to was made, kung meron kang isang pair ng langaw at for 5 months, they will continue to reproduce along with their offspring, aabot po sa 191 quintillion, no? Yung dami ng langaw. No? Ito po is a hypothetical ano lang, no? So, ganun sila kabilis. No? So, ang tanong dito ngayon, ganun kabilis yung langaw, paano natin kukontrolin? No? Pupunta po tayo dun sa susunod na konsepto. No? Yung nakikita natin is only 20% ng population na yon, kasi meron siyang egg and larva na mas marami. No? So, ang problema natin, hindi lang talaga yung langaw na nakikita natin lumilipad. Kailangan natin kontrolin yung iba't ibang stages of development niya. Okay, next. Physiology and behavior, no? Sabi ko nga, they have very sensitive sensory organs, no? Yung proboscis nila, yung mata nila, dami nilang mata. Bago nyo pa silang hampasin, nakalipad na, no? They have antenna na sensitive sa movement ng hangin. So, they're really built to survive. No? Kung ganito kagaling yung kalaban natin, paano natin tatalunin? No? And for us, it's really not about terminating, eliminating, because we have to coexist with these insects. No? Tandaan niyo po, ginawa rin ng Diyos yan for a purpose. We cannot eliminate them. We need them. No? Mabanggit ko lang po, sideline, no? Yung mosquito, no, is a problem po ng dengue sa Mindanao. But we can't kill all the mosquitoes because they're very important for cacao farming. No? The pollinators of the cacao flower are mosquitoes. So, hindi po natin pwede eliminate. No? So, eto pong itong langaw are very sensitive to the color yellow and blue. No? So, yung mga traps po na ginagamit natin, kulay dilaw. No, I visited a client sa Jensen. They're po sila, sa Bangus. No? Sabi nila, dami namin langaw dito, Lane, ganyan. So, una, yung cleaning. Pangalawa, sabi ko, kaya po ang dami ng langaw, yung ginagamit niyong plastic curtains, lahat dilaw. So, sabi ko, palitan po natin ng yung white. No? Kasi it also attracts the pest to go in. No? So ito pong they are very sensitive to sex pheromones. So we're using the fly bait advance because it attracts both male and female, no? Flies. And ito po, bagong kaalaman sa akin to na ituro ni Adrian. Yung legs po nila yung pinaka-receptor nila for taste. No? So kaya po ang langaw, mahilig silang umano sa ating katawan tsaka sa lahat ng services. Next. Okay, environmental conditions, no? Yung foliage, di ba? Meron po tayong tinatawag na active time ng mga langaw. Similar to other pests, no? Kasi ang lamok, ganun din, no? May certain time sila sa umaga, between, dusk, between sunrise, no? Hanggang mga alas 8. Sa hapon, may flying time din sila, between 4 to 6 in the afternoon. Sa gitna po nun, namamahinga yan. So, saan sila namamahinga? Namamahinga po yan sa halaman. No? So, pag mataas po ang damo natin, yung ating vegetation, dito natin pinuprune, nandun po nakatambay yan. Ginagawa lang namin dyan to prove sa client, aalugin mo yung labasan ng langaw dyan. Kasi wala silang mapapansin but they're all resting. No? Or dun sa mga drains, sa ilalim ng drains. No? Presence of excessive water and food. No? Yung mga layer houses po, meron yung pupo nila, merong binabagsakan yan. Dapat yan dry. Pero in this case, mapapansin nyo po, basa yan No? Bakit siya nababasa? Diba? Tanong bakit nababasa? Hindi naman umiihi yung Diba? At yun po yung yun yung aming laging tanong, no? We always ask questions, bakit? Kasi by principle, dapat wala, bakit meron? We ask why.
Tatanong namin, bakit meron na to? Ang dami pong tulo. May ano po yan, may water line na drinking water ng layers. Hindi po siya properly na-maintain. So, pinakialaman namin, pati maintenance, sino nag-maintain, ano bang roles nila. No? Kasi dapat walang leak. No? Ngayon, ang out of the 6 conventional houses, pinapagawa na po nila yung dalawa because of our inputs. No? Next po yung proximity of garbage dump site and mortality pit. Kasi yung mortality pit po nila, etong sa farm na isang hawak namin, okay siya. Wala siya, maganda yung paglilibing nila ng mga patay na manok, no? Walang problema, okay. Problema yung garbage. Eto kung yung mga patay na manok, bago nila dalhin sa mortality pit, tingnan nyo, open lang. Yung ibang manok, tinatapon lang nila doon sa damuhan. So, ang daming langaw na pumupunta. No? So, again, it's all about practice. No? Practices ng tao. No, yung mga basag na itlog na nagkaroon ng nag-develop na siya into embryo, tinatapon lang nila yon kahit saan. Ito, mapapansin niya, puro itlog na basag yan. No? Tapon lang sila ng tapon. That's their practice. Next. So, sabi ko nga po kanina, it's very difficult to dissociate cultural practices from the environmental condition because the environmental condition is an impact ng cultural practice. No? Itong cleaning procedure and responsibility ng tao, ito pong silo na yan na nakikita nyo, ito, dito sila naglalagay ng feeds. Kasi ang manok, ang layers, kailangan niya kumakain every time. No? Kasi ang bawat isang manok po nangingitlog ng isang itlog kada araw. So kung hindi tama ang nutrition niyan, maliit, madali mabasag ang itlog. No? So continuously. Ang problema nito, sa kalumaan na rin, ito meron to cardboard lang, may tape. Tape technology po yan eh. So nangyayari, pagka naglagay dito, tumatapon yung feeds na may molasses, nag-a-attract siya ng langaw. No? Na-control pa namin lahat yung langaw dito sa buong farm na to, buong house, pero nandito na lang yung langaw. So na-isolate po namin ano yung mga factors. No? Nagkakaroon kami ng hypothesis na po-prove. No? Then we do another action. Ganun po, scientific method. Handling of damaged eggs, ito po yung nabanggit ko kanina, yung mga basag na itlog, kinikip nila. Sabi ko, bakit nyo kinikip yung itlog na basag? Eh, tatapon din naman, ina-count daw. Sabi ko, i-count na lang, basag, count. Tali, tapon sa basurahan na may takip. No? Frequency of manure scraping, meron po yung scraper, yung kanina pinakita ko. May scraper yun. Minsan hindi po pinapaandal ng tao kasi yung tao, marami siyang ginagawa. Kaya po pinakialaman namin yung duties and responsibilities ng mga tao. In-equate po namin, in-equalize namin sa dami ng tao nila, yung ibang task nilipat po namin sa ibang empleyado. Grass cutting is very important. At saka po yung animals and pests. Ito po yung struggle namin with the owner. Kaya sa kanyang paniniwala, para makontrol po yung laga, kailangan ng pusa. So meron po siyang pusa. Sabi ko, sir, problema to sa biosecurity kasi nagdadala ng sakit, no? Eh, hindi ko siya pwedeng kontrahen sa may-ari. So we just have to manage, no? Maintenance and repair, ito po yung sinasabi ko, no? Na yung ibang equipment, magsaboy man tayo ng chemical dyan, no? Wala rin pong kwenta yon kasi marami pa rin nag-a-attract sa peste. Isa pa pong key dito, yung kung saan kumakain yung tao. Kasi most of the time when people eat, may mga baon po sila kung saan-saan sila kumakain. Yun po yung practice sa farm eh. No, ngayon tinuturuan namin sila, dapat meron kayong canteen, doon lahat kumakain ng tao, tapos yun na lang kinokontrol natin. So, it's a learning
thing for them kasi hindi po yun yung kinagawian nila. So kung tatanungin nyo ako, ang pinakamahirap po sa lahat is to influence yung kanilang practices more than the application of chemicals. Next. So ito po yung management strategies, paano po namin in-address yung mga issues na yon. So una, sabi ko kanina, 20% na nakikita natin, 80% di natin nakikita. So we have to address all these life stages by using adulticides and a larvicide combo. Yun po yung magic po dito no? Yung AI po dito, hindi po artificial intelligence active ingredient. Una, nagtatanong sa amin, we gave them yung pinadala rin nila Adrian na sistema. Tapos nakakita sila yung sa tanong kanina, nakakita sa Shopee. Nakakita sila sa Shopee, mas mura no? Mura yung gamot. So noong una, medyo na na-surprise ako, medyo na-inis ako. Kasi ang dami niya ng tanong, tinutulungan namin. Tapos nakakita Shopee, sila na lang daw. No? So, nung inisip-isip ko, sabi ko okay lang din. Why? Because the effectiveness of the program isn't just about following. It's really about managing the program and monitoring. Kailangan po nakikita natin yung effect. So we can make the adjustments as we progress. Hindi po siya one time na, laging lang ako, 30 ml lang ako per liter, sprayan ko lang. Hindi po ganon. We have to observe and see the effect. Pag yung effect hindi natin nakikita, then that's the time we change the strategy. Okay, rotation or mode of action. Nilagay ko po dito, timing is critical. 14 days, life cycle ng langaw. Kailan tayo magpapalit? So dun sa program nila Adrian, 30 days bago ka magpalit. No? Ang ginawa po namin, sabi ko, since we're addressing both the larvae and yung adult, yung adult pwede mag-build ng resistance, but yung larva, hindi, kasi hindi magiging adult yun Wala nang magpapasahan yun. So we tried, instead of 1 month, kasi 104 weeks ang layers, we tried it every 3 months. Ang palit. So we saw, wala naman pong negative, so tinuloy lang namin yun. And now, we're seeing, kasi nasa na po kami, pa 6 months na kami, nakikita namin, and from the feedback ng mga tao, so yung isang ginagamit nyo, yung Larbatrol, at saka ACE Plus na combo, so nakaka-gain kami ng insight sa kanila through questions. So ngayon, nag-re-strategize kami. Now, we're thinking whether, weekly kasi yung spraying namin weekly. Hahabaan namin ngayon, gagawin namin na every 2 weeks. No? So titingnan namin yung effect. Kasi kung may effect, that will be good for the client and that will be good for the environment kasi we'll be using less chemicals. No? Okay, ito po, yung sa mode of action. Yung kanina rin ginawa ko example, yung tumingin sa Shopee. Nung una namin silang nakilala, sabi sa amin, ang tagal-tagal na namin gumagamit yan. Meron kaming larvicide, tsaka adulticide. Sabi namin, tanong ni Adrian, ano ba ginagamit nyo? Ito pong brand na to, tapos ito pong brand na to, ito pong brand na to. Isa lang po yung mode of action nyo Isa lang yung active ingredient. Sa larvicide, ganun din. No? So, the resistance management program is also rotating the mode of action and the timing of when we will have to change. No? Sa proper dilution, ko po dito hindi FULL, full. Kasi marami pong nawawalan ng common sense sa farm. Kasi sa kanila, walang kwenta po yung kapabayaan. But for us, it's very important to minimize yung error. Kaya po yung model namin, it's good because namomonitor po namin yung application ng farm. Ino-audit namin sila, we make a report, makikita namin immediately pag mali Ginawa po namin na yung sistema, kunyari sa isang bahay, 200 liters ang spray niya, madali kasi 3 bote lang yun 3 bote ng Larbatrol, 3 bote ng ACE Plus.
Hindi na po mahirapan. Bibilangin lang namin ilang bote ginamit mo dito. Madaling mag-account. So, yun po yung ibig ko sabihin ng foolproof. No? Then, timing of insecticide application, ito po for adulticide. So, ano oras po kami nag-spray, given yung sinabi ko sa inyo kanina? Na nag-spray po kami sa umaga, between 6 to 8 in the morning. No? Tinatime po namin doon. Hindi po kami nag-spray ng tanghali tapat. No? So, yun na po yung routine. Weekly, kada pag ginawa namin dahil may bahay, 6, Monday, house 1, Tuesday, house 2. Ang dali po. No? Susunod na rest day, Sunday, wala namang bahay sprayan. Punta ka uli sa house 1, 2, 3, 4. Ginawa po namin dump proof yung sistema. Next. So yung sinabi ko po, maganda man yung programa natin, kung palyado rin naman yung gagamitin natin chemical, wala din. So it's good that we have these products available as tools to help us manage those programs. Na nakita po namin na effective siya. No? Ito po yung mga products na kinukuha namin kay Best. No? Ito po, we're going to try this Activo for stored product test. Meron po problema yung isang malaking feed mill, malaking poultry company doon sa Mindanao. Hindi po nila ma-solve yung yung darkling beetle, no? So mag-experiment po kami sa kanila, and we're confident we can solve their problems. No? Ganun po ako ka-confident given po yung sa mga takot na meron ako before. So the dependability of the products and the results of our experiment gave us courage to tackle more difficult problems sa farm. Okay, next. Ito po yung adulticides for sa larvicides, dalawa lang po yung inaano namin. Okay lang po yung dalawa kasi sabi ko nga kanina, adults will not become, larvae will not become adult to transfer the genetic material. So okay lang yung dalawa. Ito pong Molt-X, powder po ito liquid. So in terms of preparation sa farm, medyo nahihirapan din sila dito kasi parang 4 na sachet ito kumpara sa isang bote lang nito. So nagbubukas, tapos nagkakalat. So for us, importante rin po yung convenience for dun sa nagpe-prepare. Next. Ito pong fly bait, dun sa program ng BEST, lalagay po ito sa initial stage bago lagyan ng manok para capturein yung adult para hindi na siya mag-reproduce. Pero we use the bait differently. We use it as an indicator of effectiveness ng aming treatment. No? Magkaiba po yung huhuliin mo siya sa umpisa. Ito ginamit namin. Nag-i-improve ba? Ito ginamit namin. Kasi very effective po siya in attracting flies. Lahat po ng pinag-testingan namin nito, wala po kaming negative. Lahat po very positive. No? Large scale man, hotels, resorts, yung Dahilayan po, kung nakapunta na kayo, we're using it sa Dahilayan. Clients po namin sila doon. No? Lahat ng resort po sa Dahilayan. Mapansin nyo kulay dilaw. Again, it's all about the attractiveness of flies to color. Next. Okay. Manipulating factors that attract and support their growth. Ito po yung food spillages. Pag nandun yung may-ari, hindi maglinis ng mga tao. So mapapansin nyo, kahit walang chemical application, malinis, walang langaw. Water, excessive drippings, ayusin na po yung mga tawag dito, unnecessary sources of water. Temperature ng tunnel houses. Sa tunnel houses po, kasi meron silang chiller doon, wala po masyadong langaw. Pero mapapansin nyo, yung langaw, pumapasok lang dahil doon sa mga basag na itlog
At saka yung pinto, laging iniiwan ng tao. So, yun lang po, training, hindi rin consistent na nasusunod ng tao. Doon kami, naglagay kami ng, ng flybait. No? So, doon po, nabawasan yung sa harapan, sa bandang likod, kasi yung pagpasok ng hangin dyan, malamig. Pagdating sa dulo, dahil sa dami ng manok, tumataas yung temperature, dumadami uli yung langaw. So, ang treatment namin, sa likod, nakasentro, kasi meron din dong kanal. So, we treat the drainage, then we treat the outside environment. Yung habitat, yung sa vegetation. Ito po yung importante, no? Hindi lang po tayo nagtitreat, hindi lang po tayo nagbibigay ng plano. Ito, plano namin, program namin. Ano dito sa kliyente natin, we should be managing the expectation. Yung bang binabayad namin sa inyo, may kabuluhan. No? Kasi sa akin po paniniwala, the fact na nagdagdag po sila ng control sa langaw, meron pong additional cost or investment. Pinapasa din po nila sa consumers yun eh. No? Pinapasa nila yun sa cost ng product. So dapat mabigyan natin ng kabuluhan, mabigyan natin ng value yung ating input doon sa kanilang proseso. No? Nagbibigay po kami ng report. Why? Because that's because of my experience in quality management. No? Pag meron ka input, may proseso ka, may output. Dapat may feedback mechanism ka para improve na nagkakaroon ka ng continuous improvement. No? And now, auditors of BAI look for reports, look for trending, look for corrective action. No? So, ito po, inunahan na namin. That's why we're becoming a preferred service provider ng mga manufacturing facilities and malalaking farms po sa Mindanao. So, ito po, changing weather. So, laging tumataas po yung dito. Langaw pag tag-ulan. Of course, because there's water. Right? So, ngayon, ang programa namin, pag tag-ulan, additional kami. No? May additional controls kami. Hindi kami yung, ito ginagawa mo, tag-init. Kaya, hindi. Babaguhin. No? So, pagdating sa programa, pag nagbigay tayo ng programa, hindi siya fixed. Pag nag-costing tayo, fix yung program natin. Hindi, we should be anticipating potential effects of nature on our program. No? Activities in adjacent areas. No? Ito po hindi, ma-share ko lang po, mas evident yung effect nito sa rodents. No? Meron kami isang farm ngayon na sinusuportahan. It's a breeder farm. Walang langaw, pero they have 300 to 500 rodents po nahuli namin every week. No? So, sinurvey ko yung area. Bakit kaya? Ba't ang dami nilang daga? No? Yung isang part nung farm, it's a 10-hectare farm. Yung kabilang side nila, banana. Okay? Yung kabilang side nila, pineapple. Yung kabilang, corn. Diba? Sabi ko, sir, pag nag-aani pa, tataas na gano'n. Opo. So, because pag nag-ani doon, walang source ng food, pupunta sa kanila. Yung banana, meron, hindi po tayo pwede maglagay ng physical barrier doon. May hirapan. Una, malaking gastos. Pangalawa, nagbabaraw po itong mga daga doon mga Norway rats yun So, ang ginawa po namin doon, teka muna, para hindi na sila umakyat doon sa breeder houses natin at sirain yung mga feeder lines natin, bigyan na natin sila ng pagkain sa baba. So, ang strategy ginawa namin, the initial population, bagsak natin. Gamit kami ng poison na hinalo sa mix ng pagkain. Nilagay namin doon sa butas, kung saan sila namamahay. Nilagyan na namin ng tubig para hindi na sila umakyat. Inano namin sila, service class. Pinakain na namin sa baba. Para malaman namin sa lahat ng butas nila, pinausukan namin. Sabi, sir, paano ito di natin mapapausukan to ng hindi forced. So gumamit po kami ng fogging machine. Pinag namin, nakita namin lahat ng butas, doon kami naglagay ng parang naglagay kami ng landmines. So nung bumagsak na yung unang population, tsaka po kami gumamit ng mga
third, second generation po na rodenticide. So again, it's all about understanding the behavior and the surrounding environment ng farm. Next. Ito po, papakita ko sa inyo, no? Ito po nung nag-start kami. Ganyan po kadami lang ako nakukuha. Then ngayon, ganito na lang. Actually, yung mga may-ari po na surprise, lalo po kami. Kasi hindi namin na-expect na ganyan yung effect niya eh. No? Next. 1 month after lang po yan, ha? Ito pong nung dumating kami doon, ganito po itsura. Lahat ng mga tambak nandyan sa gitna. No? Sabi ko, ba't pa kayo naglagay ng damo? Eh kasi para medyo guminhawa daw yung hindi direct sunlight. Pero dyan, pag sinipakan niyo po yung damo na, daming langaw dyan. So ginagawa namin ngayon, kinakat na siya. Tapos lahat ng drains po nila tuyo na. Dati barado po to, lahat ng larvae, makikita nyo doon, kumpul-kumpul. No? Pwede nga, sabi ko nga kay Adrian, pwede ka nga maglakad on water. Kasi ganun kakapal yung larvae. So, bukod dito, ano ginawa nila? Flushing. No? In-advise namin sila to flush because they need the wastewater para po sa methane generator nila. So, sabi ko, dahil barado yan, konti rin production nyo. So, i-flush nyo para gumanda rin yung production nyo ng methane. Okay, next. Ito po yung itsura niya. Nung dumating kami. Dahil hindi po sila nagpa-flash. Sasabihin ng tao, ay nagpa-flash po kami everyday. Ah, talaga? Tignan nyo yung hindi na dumadalo yung tubig dyan. So ngayon ganito na. No? Ano na yan? Flowing na yan. Meron na silang regular flushing. Next. Ito po yung merong scraper dito. Ito yung dumi ng manok. May scraper. Pero doon po lang nila tinatapon yung basag na itlog. So ngayon, naglagay kami ng beans. Dito, ano po problema nito? May problema yan yung beans. Open. At saka slatted po ito So pinapalitan namin to. Nung drum na kulay blue, yung plastic, hahatiin lang yon. Tapos lalagyan na ng takip. Sabi nung may-ari, gusto ko lang yung matibay yung takip. Kaso, ang tagal lang wala. Sabi ko, ma'am, na lang, kahit lagyan na natin ng kahoy, okay na yun, kahit plywood, basta sarado. No? Kasi yung mga may-ari, gusto nila masyadong, makomplikado yung solusyon, pero simple lang dapat. No? So next. Okay, so ito po yung mga achievements na nagawa namin. Ito pong farm na ito na pinakita ko, they have about 900,000 heads. No? Everyday nangingitlog ang isang manok. Magkano po ang isang manok? Ang isang itlog ngayon. Ganong kadaming production po nito. Isa lang po ito sa farm. No? So if we do wrong, we misuse chemicals, mamatay po yung mga manok nila, ganun po kalaki yung value ng damage na pwede namin Not to discount po yung effects ng misuse sa ating consumers. No? So, effective fly management isn't about just controlling the pests. Hindi po. Ang po dito ay nasa atin, nasa farm owners, nasa mga farm personnel, no, about ensuring or putting in their mind that what they were doing is important for the environment and for ensuring food na de kalidad at safe for consumers to eat. No? Yung mga ginagawa natin dito would also have an impact sa productivity nila kasi kung na-address po yung mga cleaning issues, konti po ang mamamatay na manok. Kinumputan ko nga yung may-ari Sabi ko, ma'am,
Sabi kasi nila, hindi, may standard kami lang dito na 2% ng namamatay na manok. Okay na yun, din. Sabi ko, ma'am, yung 104 weeks na dapat buhay pa yung manok mo, eh nangingitlog yun ng isang itlog kada araw. Magkano yun? 10 piso isang itlog. Diba? So yun yung nawawala. So na-realize niya, Then, providing a safer place for people, dahil pati po yung work tasking nila, pinakaialaman namin, yung iba na overwork, medyo happy sila ngayon kasi na-distribute yung workload nila. And we're seeing improvements po dun sa cleanliness ng farm. So for us, implementing the Integrated Fly Management Program, it's a proactive way of preserving nature, maintaining hygiene, and supporting healthier workplaces. Not to mention din po na pati biosecurity nila, mas mataas po yung level kumpara doon sa dati. So, the simple things we do have a great impact which seldom we don't see because we don't realize that everything is interconnected. Okay, so dyan po ako nagtatapos. Next slide please. Yan. Ito po yung picture namin sa Dahilayan, nila Adrian. Binisita nila kami doon Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.